Colonel, ito nga po mainit na pinag-uusapan po ngayon, itong testimonya ng ang tawag natin 18 Marines dati, pero ngayon ayaw na nga po ng AFP, ang tinatawag na po dyan ay mga 18 bagman daw nitong si Zaldico. Yung pong kanila mga handlers ang sinasabi ay, at mga supporters po nila, ang tawag po sa kanila ay 18 mga bayani. Bilang kayo po ay isang dating Medal of Valor awardee at kayo po ay hinahangaan na Marine officer din, ano po ang masasabi nyo dito sa nangyayari ngayon? Maituturing nga po bang mga bayani ito pong 18 bagman o 18 Marines? Yeah, gusto ko rin lang ipaalam sa lahat na nakikinig sa programa ninyo at nanonood na kaisa tayo ng taong bayan na galit sa corruption. Yung pinagdaanan natin kasi matindi, masakit yung pinagdaanan ko dahil lang lumaban tayo sa paningin natin tama at against corruption. Nung naghangad tayo ng yung katotohanan, di ba? Nung lumabas itong si Sergeant Orly Gutesa, sabi ko, isa ako siguro sa mga kababayan natin na humanga kasi ito na siguro yung magpapatotoo kung ano talaga yung nangyari dito sa mga flood control projects na to. At bigla naman siya nawala. Pero just the same, naglagay na ako ng message ba? Nasabi ko, Orly Regala Gutesa, you made me proud as a Marine. Hope other security details similarly situated will come out if they too are bothered by their conscience. Etong post ko na to was September. Last week of September 25 siguro, 20, basta during those days na mainit yung issue kasi may lumantad na, di ba? Nung hinikayat ko yung mga kasamahan din niya to come out and corroborate what Orly Gutesa said. 4.5 months ang nakalipas, wala, hindi man sila lumabas. Finally, nung lumabas sila, eto na, sabi ko, I gave them the benefit of the doubt. Kasi ako, naghahangad talaga na makarinig ba nung totoo na nangyayari at sana masampahan na ng mga kaso yung mga sinasabi nila na nag-abuso, no? Yung mga ganid ba na hindi matakaw, kumbaga sa hindi na nila na-moderate yung greed nila. So, nung marinig ko yung mga sa press conferences nila, o yung sinabi nila nung una, sunod nagbabago-bago. So ako kasi siguro I became para sandali. Siguro nagda-doubt ako. So naging skeptic pa. Kapareha siguro ng ibang tao na pinagdududahan na yung mga sinasabi kasi inconsistent sila. Ngayon, bakit kamo na ginagamit yung Marines na pangalan? Yung mga handlers nila, obviously na it's all for propaganda. Kasi alam nila na yung Marines highly disciplined, well-dedicated, yung pinakita nila na sakripisyo sa bayan, nagkaya nila magpakamatay para sa ating minamahal na bansa, di ba? Yan yung mga Marines na pagka ginamit mo, it will give credence to whatever they want to achieve, di ba? So I caution them na wag niyong gamitin yung Marines. Kasi kung paggamit niyo ng Marines, for example, yung retired na, sabihin natin, granting na dishonorable discharge siya, nakipagbuno siya sa isang hold-upper, napatay niya o napakulong niya. Pag nalaman na Marines siya, pinagmalaki ng institution. Di ba? Nakasalba siya ng nalulunod na bata. Uy, Marines yun, Marines. Kung Marines yung pinagmamalaki namin. Pero kung etong mga to, na allegedly, not all of them are Marines, ginagamit pa nila dito sa corruption scandal na to, uy, sandali. Ipapagmalaki ba namin yun? Ipapagmalaki ba ng unit ng Marines, ng Armed Forces? Di siyempre, hindi namin alam yan. Sila lang personal nila na ginawa yan, no? So wag na nilang isama yung Marines o yung Armed Forces o whatever na branch of service ba.
So, malinaw po na nung time ni Guteza, September 2025, kayo ay naniniwala pa, gusto nyo pong nag-post pa kayo, gusto nyo lumabas ang iba pa, ang tagal bago nila lumabas. Nung una silang lumabas, naniniwala pa kayo, pero dahil sa pabago-bagong statement nila, ito na po ang posisyon nyo ngayon. So kayo po mismo bilang dating Marines, ayaw nyo na ma-associate etong mga bagman daw ni Zaldi sa 18 sa Marines po, sa mga totoong magigiting at matatapang na Marines natin? Siyempre, ipagmamalaki ko ba yung alam nila na yung pinagdadadala nila na mali-maleta, kung granting nga na totoo, no? Kasi kailangan pa yan. Lahat ng ginagawa nila na dinaan nila sa bar of public opinion, these are all propaganda. Ang ano ko nga sa kanila, sana yung complaint affidavit nila, i-file nila kaagad sa ombudsman at i-file nila against dun sa inaakusahan nila para umusad na yung kaso na sinasabi nila. Kasi the more na sinafan nila itong, the more na nag-ano sila, it's all propaganda. Diba? At kung papansinin ninyo, sabi ko, I've been there, done that. Dalawang beses tayo nakulong na, di ba? Every time na may malaking mangyayari, kunwari na yung September 21 na rally, yung EDSA anniversary, basta't mga ganyan, Independence Day, makikita mo, there are precipitants, parang prepare nila at kailangan ng trigger, di ba? So, yung nga sabi ko na, nagpagamit na to, mga to. At kung sino-sino yung mga gumagamit sa kanila ngayon, sila yung nakikinabang. So, kaya nga sabi ko, naaawa ako kasi alam ko yung pinagdadaanan nila. Nung umalis yung 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 boss nila na yung si Saldi ko, normal din, nawalan din sila ng sweldo, kung granting na di ba? Oo. So, nakakaawa lang na nagpagamit sila. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.